po ng mga ating mga Dawn Watcher at saka lahat po ng mga pastor. Good morning po sa lahat, sa bawat isa po sa umagang ito. Wait lang po, nag-ano yung i-off ko po mamaya kapag nag-ano po yung data ko po ha, kasi gin-ano ko lang po siya. Sabi kasi doon ng ano is yung network na po. Sige po, bago po tayo magsimula sa umagang ito, tayo po muna po'y manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, we praise you, we glorify you, and we honor you, and magnify your name, Lord Jesus. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat sa opportunity na binigay mo po ulit sa akin, Lord, na makapagbahagi dito sa Dawn Watch, Panginoon. I pray in the name of Jesus, Lord, na gamitin mo lamang po ako mightily and effectively as a mouthpiece, as a vessel na naman ang mensahe na aking ibabahagi sa umagang ito para makuha po nila yung portion na gusto mo iparinig sa kanila. Salamat, Panginoon. We praise you, we glorify you and honor you. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, sa lahat po na may Bible, pakibukas po tayo sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Sabay-sabay po nating basahin. NIV version po yung kinuha ko na version. Sige po, andyan na po. Salamat po, Pastor Marvin. Sabi po dito, Hebrews, kung wala pa po, ibabasahin ko lang po sa akin. Sabi po dito sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, sabi po dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he ended the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang buhay at banal na salita, at ang title ko po sa umagang ito is Fix Your Eyes on Jesus. Kaya may tanong po ako, saan po ba nakatuon ang ating paningin kapag meron po tayong mga pinagdadaanan? Doon ba sa pinagdadaanan natin or tayo ay nakapokus sa ating Panginoong Jesus? Kayo lamang po makasagot sa tanong ko sa umagang ito na the choices is in us. The choices, becoming aware our choices are making who you are, and becoming has been shaped with us. So ano naman yung mga choices natin, saan man nakatuon ang ating mga paningin kapag meron po tayong mga pinagdadaanan. Kaya sabi nga doon sa ating salita kanina, fixing our eyes on Jesus. So saan ba nakatuon ang ating mga paningin kapag tayo ay may mga struggle sa buhay, tayo ay may mga problema, tayo ay anuman iba't ibang pinagdadaanan natin, financial man yan, anuman yan yung pagdaanan natin, saan ba nakatuon ang ating paningin? Saan nakatuon ang ating Panginoon, ang ating mga paningin? Dahil sabi nga, di ba, life is a race. Life is a race, not a sprint but a marathon. Ang buhay po ay hindi po siya madalian, kundi po is isang marathon. Ang buhay po natin is not a sprint na yung pabilisan na pagtakbo. Ang buhay po natin is a marathon. Sa marathon na yon is pwede kang mabagal, pwede kang mabilis, kaya nasa atin po yung pagpili kung paano po natin. Ang kailangan lang natin is magpatuloy. Dahil sabi nga doon sa ating salita kanina since we are surrounded by great cloud of witnesses, so marami pong mga tao na kapalagid sa atin. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya sa Diyos. So maraming mga nakatingin sa atin. Hindi lamang tayo dito sa Dawn Watcher, kundi lahat po ng tao, bawat isa sa atin, may mga nakatingin po sa atin. Mga witnesses sa atin, sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung tayo ba talaga ay mga ano ng Panginoon, tayo ba talaga is mga lingkod ng Diyos. We are surrounded by the cloud of witnesses. Dahil surrounded tayo ng cloud of witnesses, ang kailangan natin gawin is fix our eyes on Jesus. Kaya may 4 na puntos po ako. To fix our eyes on Jesus, may 4 po na puntos ako na binigay. Number 1 is, una is, throw off everything that hinder us. And sin that easily entangles us. Number 1 po is throw off everything that hinder and sin that easily entangles us. Lahat daw po ng mga bagay na
nag-hinder sa atin at lahat ng mga kasalanan na easy nagpapaintangil sa atin, dapat daw itapon na natin. Itapon na natin. Sa ibang version, kaya sa ibang version is sinasabi doon, throw away. Throw away. Sa ibang version, throw away. So means lahat sinasabi sa atin, throw off or throw it away. Kung ano man yung mga bagay na yun. Sabi sa Hebrews 12:1a, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily it entangles us. So ano yung mga bagay na kailangan natin itapon? Ano ba yung mga bagay na bitbit pa natin hanggang ngayon na kailangan natin itapon? Una is mga sin na hindi natin na namamalayan is nagagawa pa rin natin. At pangalawa is mga bitterness natin sa buhay. At yung pangatlo is ang mga unforgiveness na ginagawa na hindi pa rin natin napapatawad sa mga tao. Yun ang mga kailangan daw natin itapon. Kasi yun parang baggage sa bitbit natin na hindi tayo habang nasa marathon, di ba, habang sa marathon, may bitbit ka na malaking bag. Doon sa malaking bag na yun, andun yung unforgiveness, andun yung lahat-lahat, di ba, magiging mabigat. So, paano ka makapagpatuloy kung ang bitbit mo is mabigat? So, ang sinasabi sa atin, sa lakbayin natin dito sa mundo, sinasabi sa atin na throw off everything that hinder. Yung mga nagpipigil sa atin para hindi tayo makalakad doon sa takbuhin natin. Para mas madali sa atin na makatakbo ng maayos, wala tayong bitbit or magaan yung pakiramdam natin. Kailangan daw po natin show off everything that hinder and sin that easy entangle us. Dahil mas madali magtakbo kung wala po tayong bitbit. Kaya ano po dapat natin gawin? Kapag sinabing show off nyo, itapon mo na, wag mo nang ipunin pa ulit. Kasi minsan may binigay mo na kay Lord, tapos sukunin mo ulit kay Lord. Hindi dapat ganyan kasi kapag binigay mo na kay Lord, wag mo na kunin ulit. Wag mo na siyang kunin ulit. Pinapatapon na sa'yo ni Lord. Kaya nga ang basura, di ba? Ang basura kapag tinapon natin, di ba, tinapon na natin siya, hindi na natin yun ikukunin ulit dun sa basurahan. So parang ganun din, dahil ang basura ay para lamang yun sa mga madudumi. So wag na natin bitbitin. Huwag na natin bibit-bitin na yung mga bagay na yun na para hindi tayo makapagpatuloy. To fix our eyes on Jesus, dapat throw off everything that hinder and sin that easily entangles us. Number 2 po, mabilis lang po ito kasi lang po. Number 2 is run with perseverance. Dapat daw run with perseverance. What is perseverance? Nag-search po ako kay Google. Hindi ko po nabili kay Cecil. Nag-search po ako ng Google sa simple ng meaning lang ng perseverance. Ang sabi ko dito, perseverance is not giving up. It is persistence and tenacity, the effort required to do something and keep doing it till the end. Even if it's hard, perseverance originally, sabi po dito, ang perseverance originally comes from the Latin perseverantia. Ang Latin word niya po is perseverantia. It means to abide by something strictly. So, perseverantia is kailangan daw not giving up. Perseverance. So tayo as a Christian or as mananampalataya, kailangan tayo run with perseverance. It's not giving up kahit na anuman ang pagdaanan natin. Magpapatuloy tayo sa takbuhin natin na hindi man madali yung pagdadaanan natin, but run the race with endurance and perseverance. Dahil si Lord ang magbibigay sa atin ng lakas, dapat daw tumakbo po tayo ng may perseverance. Sabi dito sa Hebrews 12:1b, sabi niya po dito, and let us run with perseverance the race marked out for us. So sinasabi dito, let us run with perseverance the race. So means the race that marked out for us. Yung race na yun na binibigay sa atin, mayroong tulong na galing sa Panginoon. At yung perseverance na sinasabi niya, patuloy lang kahit na ano man ang pagdadaanan natin, magpapatuloy tayo. Keep our eyes on Jesus. Focus on Jesus. So, and run with perseverance, with endurance to the Lord. Kaya wag po tayong tumigil. Ano man yung lakbayin natin dito. Run your race with endurance. Focusing is Jesus as your guiding light. Yung guide po natin is ang Panginoong Hesus. Habang tumatakbo po tayo,
habang tumatakbo po tayo dahil minsan wala po tayong kasama, tayo lang yung tumatakbo mag-isa, pero ang mayroon po tayong tagagabay at yun ay ang Panginoong Hesus. Siya yung magagabay sa atin. Dahil hindi po palagi meron po tayong kasama. Minsan tayo lang mag-isa nagre-race ng ating marathon. Minsan may mga kasama tayo. Marami tayong mga kasama ng simula. Example sa marathon, marami tayong kasama sa simula. Pero doon sa kalagitnaan, minsan iilan na lang yung ano natin. At minsan tayo na may mga kasama tayo, yung mga kasama natin mag-encourage sa atin. But minsan tayo na lang talaga mag-isa. Pero hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Dahil sabi nga, di ba, si Jesus yung guiding light natin. Siya yung maggagabay sa atin. Ang kailangan lang natin gawin is tumawag sa Kanya. Dahil ikaw na nga lang mag-isa, hindi, ikaw, sarili mo pa rin lakas yung ginagamit mo. Paano ka makapagpatuloy doon sa lakbayin mo kung hindi ka humihingi ng tulong? To run with perseverance, kailangan po natin ng guide sa ating Panginoong Hesus. At number 3 na po tayo, sabi po dito, fix our eyes on Jesus. Number 3 na po ito, fix our eyes on Jesus. Hebrews 12:1, 2, sabi po dito, 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Sabi po dito sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Why we fix our eyes on Jesus? Ang tanong ko po dito, why we fix our eyes on Jesus? Bakit tayo magtuon ng ating mga mata sa ating Panginoon? Example na lang natin si Peter, nung nag-time na nandun sila sa bangka nung lumakad si Jesus sa dagat. Di ba sabi niya, Lord, kung gusto ko din to maglakad sa dagat. Anong ginawa niya? Nung nakafocus siya kay Jesus, is nakalakad siya. Pero nung nawala yung focus niya kay Jesus, yung itinuon niya yung paningin niya doon sa storm, kasi di ba may storm na anong nangyari sa kanya is nalunod siya. Parang ganun din tayo. Minsan, nakatuon yung mata natin kay Lord, kaya paisi na lang yung problema. Pero minsan talaga hindi talaga natin maiwasan na mag-focus tayo doon sa problema natin. Pino-focus natin yung ng problema natin. So why we fix our eyes on Jesus? He is the number 1 is author of our life. He is the author of our life. Siya po yung author ng ating buhay. Siya po yung nakakaalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo, at siya din ang nakakaalam kung ano ang plano niya sa buhay natin. Kasi sabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and a future. So He is the author of our life. Hindi po tayo, wag natin kunin yung pencil sa ating Panginoon, kasi siya yung nagsusulat ng ating buhay. Wag po natin hayaan kunin at agawin yung tayo magsusulat ng ating buhay. Kasi minsan dahil tayo yung nasusunod, minsan ang nangyayari is, nagiging yung buhay natin. Yung buhay po natin is minsan magtatanong na lang tayo, bakit ganito yung nangyari? Kaya tanungin natin yung sarili natin, kinukuha ba natin yung pangsulat na yun ng buhay natin? Dahil tayo ang sumusunod, or ang Panginoon pa rin. Kaya why we fix our eyes on Jesus? Because He is the author of our life. And number 2 is, He is the perfecter of our faith. Siya po yung perfecter ng ating pananampalataya. Siya po yung finisher of our faith. Sa ibang version po is finisher of our author and the finisher of our faith. Sa ibang version. Kaya why we focus on Jesus? So kailangan lang po natin palaging isipin that He is the author of our life and He is the perfecter of our faith. Kaya ang pananampalataya po natin, siya lamang po magkakatulong sa atin. Na sa kabila kung ano man ang sitwasyon natin, dapat po natin laging isipin na nandyan ang Panginoong Hesus para tayo ay tulungan ano man ang ating pagdadaanan. At lalong-lalo na doon sa ating pananampalataya na hindi man madali ang pananampalataya, na minsan masusubok ang ating pananampalataya kapag may problema po tayo. Masusubok po tayo. Lalong-lalo na sa mga bagay na maliliit lamang na bagay. Sa maliliit lamang na bagay. Hindi natin napapansin minsan na may mga pinagdadaanan tayo. Minsan nakalimutan natin na mag-focus doon hindi mag-focus doon sa situation, kundi doon dapat tayo mag-focus sa mga bagay na inaano sa atin ng Lord.
Dahil minsan, hindi naman natin maiwasan na mag-ano talaga minsan, maano talaga tayo, masusubok. Pero kapag andun na na-discourage na tayo, nawala tayo dun sa focus kay Lord, dapat bumalik po tayo kaagad kasi mahirap po kapag ang ano na is, ang ang focus po natin ay andun na sa sitwasyon. Una is nagiging legalig tayo, pangalawa is, parang hindi ka makaano kung anong gagawin mo. Parang hindi mo iniisip na sinasabi na nga ng Panginoon na mag-focus on me, focus on Jesus or fix your eyes on Jesus. Kapag inano po natin yung sitwasyon na yan to fix our eyes on Jesus, yung una po natin makikita is yung Philippians 4:7 that the peace of God which surpasses all understanding will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Yung ang kapayapaan na mula sa ating Panginoon ng Panginoon ang magbibigay po sa atin. Magbibigay po sa atin ng ng assurance na kahit ano man ang pagdadaanan natin, yung kapayapaan na mula sa Kanya, yung ibibigay niya para sa atin. So, to fix our eyes on Jesus, He is the author of our life and perfecter of our faith. Number 4 po is, konti lang po. Ito, number 4 is, end well with victory in Christ. Natapusin po natin na victorious dahil kasama natin ang Panginoon. Sabi po dito, Hebrews 12:2b, sabi po dito, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. Yung una ko nabasa tong ano na to, yung verse na to, sabi kasi dito, sat down at the right hand of the throne of God. Nung naano ko yun, yung tuwing magpe-pray tayo, yung pinaalala talaga sa akin nung nabasa ko, tuwing magpe-pray daw po tayo, dapat isipin natin palagi na nakaupo tayo sa kanan ng Panginoon habang nagpe-pray, andyan siya sa tabi mo. Andyan siya sa tabi mo. So, kung gusto natin end well with victory in Christ, isipin palagi natin na pinagtagumpayan ng Panginoon. Kasi sabi dito, He endured the cross, scorning its shame. Napagtagumpayan niya na po ang lahat. Ang kailangan natin is hawakan na tayo ay mananagumpay. Tayo ay mananagumpay at tayo ay already na napagtagumpayan ng Lord. Dapat daw habang nananalangin tayo, hindi natin isipin na hindi pa natin nakukuha, kundi isipin daw po natin na nakuha na yun ng Lord. Kailangan na lang natin, tayo mismo ang kikilos at kukuha nun. So gusto mong ma-end well with victory, kailangan po talaga kasama, sabi dito sa sa 2 Timoteo 4:7-8, sabi po dito sa 2 Timoteo 4:7-8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, sabi po dito, makakamtan ko na ang kurunong nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabig sa kanyang pagbabalik. Sabi po dito, pinagbuti ko ang aking pagkipaglaban. So tayo dapat pagbutihin din natin ang ating takbuhin. Pagbutihin din natin yung ating takbuhin para makamtan natin yung koronang nakalaan sa atin. Kaya, ano ang mas maganda dito sa mundo na nagkaroon ka ng medal or awards, diba? Ang pinakamataas na ano dito sa mundo, diba, na magkaroon ng awards, yung magna cum laude, yung is magna cum laude. So, mas maganda din magkaroon dito, pero mas maganda doon sa eternal. So, sa eternal tayo, makakuha tayo ng medal. Kasi kapag at the end of this, the crown of life, yung meron kang corona na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya dapat tayo ay manabig. Tayo ay manabig sa kanyang pagbabalik. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, andun na tayo sa end times. Nakikita na natin yung mga nangyari. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa dahil sabi nga, 'di ba, ang Panginoon pa rin yung magbibigay sa atin ng lakas. Ang kailangan lang natin gawin is kailangan binigyan tayo ng chance ng Panginoon. Dahil kapag binigyan tayo ng chance ng Panginoon, so hindi natin kailangan ng tawag nun, hindi natin kailangan na sayangin na yon. Sayangin kasi because tomorrow may be too late. So ngayon pa lamang it reminds each one of us na yung takbuhin natin dapat daw tapusin natin ito ng
ng may pananampalataya at para makamtan natin yung kurunang nakalaan para sa atin at sa lahat ng matutuwid. Dahil sa araw na yun, si Lord mismo ang maghukom, makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa atin ng korona. At yung corona na yun ay napakahalaga dahil yun ay ang crown of life. Example na lamang yung nangyari noong nung Friday ba yun yung sa Bogo, yung sa Lindon. Marami yung mga namatay. Maraming yung mga namatay. So kailangan din natin na sa araw-araw na pagkikipaglaban natin, binibigyan tayo ng chance. Ngayong umaga, binigyan tayo ng Lord ng chance para gawin ulit yung panibagong araw. Kung ano man yung nangyari kahapon, hindi na dapat natin dadalhin. Yan palagi yung nare-remind sa akin yung palagi sinasabi ni Pastor Nestor. Kung ano man yung nangyari kahapon, wag mo lang dalhin sa ngayon. Para hindi ka magiging burden sa'yo. So, magiging sa atin na gusto natin matagumpay na makuha talaga yung gusto ng Lord, yung corona natin dapat daw is palagi nating end well with victory in Christ kasi napagtagumpayan niya na at nakaupo na siya sa right hand ng ating Ama na nasa. Dapat yun din ang gawin natin, na tayo ay mananagumpay na. To fix our eyes on Jesus means meron po akong dito, to fix our eyes on Jesus, mga kailangan natin gawin is to fix your eyes on Jesus. Means number 1 is look to Him daily through prayer and His Word. Number 1 po is look to Him daily through prayer and His Word. Yes, nag-join tayo dito sa Don't Watch, nakakinig tayo ng salita, nagpipray tayo together, but magkaroon din po tayo ng time na tayo lang para sa Panginoon at magkaroon tayo ng time para magbasa ng kanyang mga salita. Ibigyan natin ng time yung ating pananalangin at yung pagbabasa ng salita. At number 2 po is trust Him above your circumstances. Ano man yung pagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sinasabi ng Panginoon is trust Him above your circumstances. Siya yung may control. He is the sovereign God. Hindi mo kailangan hawakan yung sitwasyon. Magtiwala ka lang sa kanya kasi siya yung may control ng lahat. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Kasi minsan kapag understanding na natin yung gagamitin natin, minsan doon tayo natakamili. Kaya ang dapat ang gawin po natin, trust Him above the circumstances. At number 3 po is walk by faith, not by sight. Dapat daw wag nating tingnan kung ano yung nangyayari sa paligid natin, but we gonna walk by our faith. Ano man yung sitwasyon na yan, dapat ang pananampalataya natin. Wag din tayong manangan sa ating feelings. Kasi minsan yung feelings natin yung ang sa atin, ng sitwasyon natin, yung parang feeling ko ganito, ito mangyari. Pero minsan, di ba, yung feelings pa yung ang Kasi minsan naranasan ko din yan, na minsan yung feeling talaga ang kapag hindi ka naging aware, alam mo yon yung sitwasyon na yon. Pero kapag inano mo sa kay Lord, nag-pray ka at mawala lang din siya ng kusa. Kaya walk by faith, not by our sight. Huwag doon sa sitwasyon mo, ang tingnan mo kundi sa pananampalataya mo, kung gaano may gagawin si Lord sa buhay mo. At number 4 po is, sabi po dito, keep eternity in mind rather than being consumed by temporary struggles. Keep eternity in mind rather than being consumed by temporary struggles. So, wag po nating hayaan na yung focus natin is dito lang sa temporary na struggles. Sabi niya, di ba, set your mind on things above. Set your mind sa Colossians, sabi sa Colossians 3:2, set your mind on things above. So, kailangan natin keep eternity in mind rather than being consumed by temporary struggles. Ano man yung struggles mo ngayon? Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon? Mahirap man yan, malaki man yan, maliit man yan yung struggles mo ngayon. Sinasabi ng ating Panginoon, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Huwag po nating hayaan na tayo mismo ay mag-diskarel yung paningin natin. Ituon po natin palagi ang ating paningin sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito na I hope na sa umagang ito po magiging
ano po sa atin, encouragement na naman ang pagdadaanan po natin, huwag po tayo makonsume sa temporary struggles, but bagos fix our eyes on Jesus. Thank you po, and God bless po. Sige po, tayo po manalangin sa umagang ito. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Father, in the name of Jesus, Lord, salamat sa umagang ito. Salamat sa reminders, Panginoon, na lalong-lalo na po, Panginoon, that to fix our eyes on Jesus, na naman ang pagdaanan po namin, Panginoon, ang naman financial na pagdaanan namin, we only just focus to you, Panginoon Lord, ano man ang mga tulong na ibibigay mo po sa amin, hindi sa problema ang pinagdadaanan namin. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. We praise you, we glorify you, and honor you. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po, and God bless po. Thank you po, Pastor Marvel, Sel, bye po. Thank you po. Amen. Amen. Ayan. Praise God. Salamat po, Pastor